Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating nakaugalian po na chicken talk. Bago tayo magumpisa ay shoutout muna tayo kay Adrian Rua, Misamis Oriental, Antonio Moreno, at saka si Tony Moreno, Edgardo Soles, Juventino Labrigas, Baclayon, Albert Mohado, Cebu, Gigi Sanchez, at saka itong si Arvin Lumayog. Good morning sa ating lahat po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan na ito pong sa pagdating natin sa cockpit, ilang oras ba natin ipahinga ang ating alagang mga manok po na isalang natin sa examination mga kaibigan. Ayun lang naman talaga ang bagong term ngayon, examination. Ay sa akin naman dyan mga kaibigan ay talagang napaka simpleng bagay na po, pero kung susumahin mga kaibigan ay talagang napakalaking bagay po. Kasi itong magpahinga ka ng manok mga kaibigan, dati pa kung maglaban kami sa sabungan mga kaibigan ay talagang 30 minutes laban na kagad. Pero sa katagalan mga kaibigan ay parang napansin ko na ang manok mga kaibigan, pag hindi mo ipahinga ng, kasi ang eksakto talagang pahinga sa manok kasi travel mo yan, mahanginan yung isang manok, mapasukan ang moisture ng isang manok, di mo alam kung ano mangyari sa kanya. Kaya ang oras talaga mga kaibigan na eksaktong oras na eksakto na talaga pahinga isang manok na pwede mo na siyang itapad, pwede nang ilaban ay 2 oras po. Kasi ang iba dyan mga kaibigan ay dalhin sa pit, kasi yun naman talaga ang tama mga kaibigan. Mga 5 o'clock doon mo pakainin sa sabungan po. Pero sa atin mga kaibigan, mahirap na po yun kasi alangan naman, maagang-maaga pa tayo din ang labanan mga kaibigan ay 10 o'clock in the morning, 11 o'clock. So masyado namang maaga po. Kaya sa atin dyan ano na lang, ipahinga na lang natin mga kaibigan. Pero yung 30 minutes po ay kulang po yan mga kaibigan. Ay parang hindi pa makarecover yung manok, lalo na pag medyo malayo-layo kayo, magmotor kayo, medyo manginan yung manok mo. Kaya nga mga kaibigan, ang gawin nyo dyan ay medyo balutin ng tila para hindi talaga prone sa hangin ang isang manok po. Kasi ang manok mga kaibigan, pag medyo na prone talaga sa hangin po ay mag-hoop yung manok mga kaibigan, mag-hoop ang isang manok po. Kaya sa atin dyan, ang gawin natin dyan, pinaka-the-best na gawin natin dyan, ang iba pagkuha sa karton, damugan na po nako, yan ang pinaka wag yung gawin yan mga kaibigan. Ang dapat yan, pag labas, ilagay nyo kagad sa kulungan mga kaibigan, sa katabunan nyo ng tila mga kaibigan. Yun ang pinaka wala namang tama mga kaibigan. Kahit hindi mo gawin yan, manalo pa rin yung manok. Pero siguro sa akin lang, yun ang ginagawa ko po, na ipahinga ang manok ko for about 2 hours mga kaibigan, para medyo makarecover talaga yung isang manok po. Ang iba naman dyan ay painumin ng B5014 po para makarecover yung isang manok po. Sa akin po mga kaibigan, 3 days before the fight, yun na talaga ang eksaktong panahon na dyan na ang tamang panahon na last bigay mo na kahit ano po. Sa akin lang yun mga kaibigan. Ang iba magbigay pa ng mga yung mga binibigay po, yung mga B5014. Ang iba mag-inject pa nga mga kaibigan ay 0.25. O sa akin hindi na po, kasi sa akin 3 days before the fight, yun lang talaga ang last bigay ko po sa aking mga manok, kahit ano man yun mga kaibigan. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, sa pag ako ay maglaban po ay ipahinga ko po ng mga 2 hours ng isang manok mga kaibigan. Pero obserbahan ko yan. Pagkatapos yan, pagdating sa kulungan, 30 minutes po, kunin mo yung manok mo, ilagay mo sa limber, tingnan mo kung anong kilo sa isang manok, o baka nag-dry yung isang manok. Malalaman mo naman yan sa balibo ng isang manok mga kaibigan. Kiramdaman mo po yung kilo sa isang manok mga kaibigan, para malaman mo talaga na medyo kondisyon ba talaga isang manok. Tingnan mo yung ipot ng isang manok. Pag medyo medyo maliliit na ipot, yun okay yun mga kaibigan. Kaya yun lang po ang ating masabi dyan mga kaibigan. Kasi ang iba kasi dyan mga kaibigan, lalo na ako dati, pagdating sa sabungan mga kaibigan, tapad ka agad. Hindi pa maabot ng 30 minutes po, totoo yan. Tapos doon ko ipahinga ang manok ko mga kaibigan ng 30 minutes. Saka na paanuhan ng tari po. Yun ang sistema ko dati. Pero sa katagalan po mga kaibigan, napagtansyahan ko po na medyo mali po yung ganun mga kaibigan. Pagdating mo sa cockpit mga kaibigan,
ilagay mo kagad doon sa kulungan, tapos pahinga mo ng about 2 hours. Pagdating ng 30 minutes, mga kaibigan, lagay mo sa limber yan, paiputin mo, tingnan mo ang kilos sa isang manok. Yun talaga po. Napaka-simpleng bagay yan, mga kaibigan, pero napakalaking bagay po sa isang manok, mga kaibigan, na medyo malapit tayo sa katotohanan po. Hindi pa natin masiguro yan, pero talagang ganun, mga kaibigan, na talagang siguraduhin mo na ang kondisyon o kilos sa iyong manok ay talagang accurate, mga kaibigan. Kahit naman hindi naman natin sigurado yung mananalo, pero ilagay natin siya sa kanyang comfort zone, mga kaibigan, para medyo may laban din tayo po. Yun lang, mga kaibigan. Yun lang ating ma-share sa mga ganyang klaseng usapin po. Magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan.